Eto na mga kabasketball, marami na naman tayong maiinit na balita. Mike Phillips, dapat na nga bang isama ni Coach Tim Cone sa Gilas Pool? Ngayong local player na siya para sa ating national team. At basketball analyst inamin na posibleng ang makatanggap ng short-term NBA contract ngayon si Kai, pero mukhang may problema. Ngayong hindi pa tapos ang Japan B-League season. Pag-uusapan po natin yan, pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong update ng Samahang Basketball ng Pilipinas ay ibinalita na nga nito na makakapaglaro na sa ating Gilas Pilipinas bilang isang local player ang listed 6'8" UAAP star big man na si Mike Phillips. Matapos niyang mapakinggan or pakinggan ng FIBA ang request ng SBP na maging local nga etong si Mike Phillips. Masayang masaya si Mike Phillips at handa na umano siyang lumaban para sa bayan. Pero ang tanong mga kabasketball, papayagan kaya siya or kukunin kaya siya ni Coach Tim Cone sa Gilas Pilipinas Pool? O magiging kagaya lang siya ni Francis Lopez na tila wala sa radar ni Coach Tim Cone? Malaki pero wala sa radar, no? Antabayan na natin mga kabasketball yung susunod na kabanata dyan dahil mauobliga si Coach Tim Cone. Kung ipapasok niya kasi etong si Mike Phillips ngayon, 4 yung kailangan niyang tanggalin. Kasi sa kasalukuyan, 15. Pagka pumasok etong si Mike Phillips, magiging 16. 12 lang yung kailangan natin sa ating final 12. 4 na players niya ang kailangan baklasin. Patungkol naman mga kabasketball dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto, sa naging interview ng basketball analyst na si Jay Mercado sa Scorecards kagabi ay sinabi nga nito na posible din daw talagang makatanggap ng short-term NBA contract si Kai Sotto sa NBA sa mga oras na to. Dahil tapos na daw yung NBA trade deadline noong January 5 at ito raw talaga yung time of the year kung saan kumukuha yung ilang NBA teams, no, nagsasign sila ng mga free agent para isama doon sa kanilang mga bagong squad kung nakipag-trade sila, no, dahil minsan daw may mga nai-injured din na mga NBA players. Kaya posible daw talaga yung balita kahapon ng Inquirer.net na pwedeng dumating yung short NBA contract before or during the week of the window. So kumbaga mga kabasketball anytime soon na yan. Ang tinutukoy pala dito yung second window, ngayong second window So anytime soon na yan mga kabasketball, pwedeng dumating yung short NBA contract na yan as of the moment. Pero ang concern ko lang dito mga kabasketball ay kung papayag ba ang Koshigaya Alpas at ang management ni Kai Sotto doon nga sa tinutukoy kung short-term NBA contract lang yun. Halimbawa 10-day contract, di ba? Considering na ongoing pa yung Japan B-League, hindi naman biro yung ibinayad ng Japan B-League ng Koshigaya kay Kai. Napakalaki po nung binabayad ng Koshigaya Alpas kay Kai Sotto. Maniniwala siguro ako, pwede kung two-way contract yan. Diba? Kasi ongoing yung laro Paano kukunin mo yung isang player doon sa isang liga, sa isang team? Naman. Diba? Lalo na si Kai, yung value niya dyan sa Koshigaya Alpas, siya yung pinakamalaki at nag-iba yung laro ng Koshigaya nang dumating si Kai, almost double-double every game. So tapos yung tira pa ng mga kalaban, naiiba niya. So yun mga kabasketball, kasi kung yung short-term NBA contract na tinutukoy ay makukuha ni Kai sa July, maniniwala ako para sa Summer League, 'di ba? O kaya doon sa preseason ng NBA gaya nung nakuha ni Yuki Kawamura. Yung agent din ni Kai ang may hawak diyan. Pwede po 'yon. Pero sa ngayon, ngayong window, as of the moment, malabo po yung mga 10-day contract para sa akin kasi paano 'yan? Parang iba-buyout mo si Kai doon sa Japan B-League team. Diba? Kaya mga kabasketball, anong masasabi nyo? Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.